Naman tayo sa kaso ni Inday Sara. Sige nga, anong masasabi niyo dito? Hindi raw pwedeng ipaubaya ni VP Sara sa kanyang mga abogado ang pagsagot sa impeachment complaint sa Kamara. Ayon sa House Justice Committee, ang bise mismo ang dapat sumagot sa mga reklamo. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes. Alam mo, hindi naman sa takot si Inday Sara humarap sa inyo. Pero alam niya na pag humarap siya dyan, magagamit nyo lang yun against her. Wag na, Inday. Wag ka nang humarap dyan. Wag na. Okay, hindi. Pwede rin. Pwede kang humarap dyan. Oo, harap ka, no? Tapos sabihin mo. Ano mga tanong nyo? Abogado man si Inday? Hindi naman niya kailangan ng abogado. Magaling na abogado. Yung pumasa nga yan doon sa exam na pwede siyang maging huwes. Ganyan kahusay yan. Tsaka humarap na si Inday Sara dyan sa mga kupal na yan. Yung Quadcom na yan. Yung good government na yan ni Chua. Humarap na siya dyan. Wala nga silang nagawa dyan. Mukha nga silang tae dyan. Humarap na rin si Inday Sara. Doon, mag-isa lang siya doon sa harap ng mga ano ba to? Yung budget committee. Wala rin nagawa sa kanya. Mag-isa lang siya. Pinagtutulungan siya ng Makabayan Black. Ano ba si Inday Sara? Kung ako, harap ako dyan, Inday. Harap ako dyan. Tapos tatanungin niyo ako, ano masasabi mo sa ganito? Hindi ko yan ginawa. Ano masasabi mo sa ganito? Hindi ko yan ginawa. Anong sinasabi mo sa ganito? Hindi totoo yan. Ano ngayon? Meron ka bang ebidensya? Meron. Asan? Papakita ko sa korte. Papakita ko sa Senado kapag pagka napunta na doon. Sila naman ang dapat na sila naman ang korte, hindi naman kayo korte. Nag-iimbestiga lang naman kayo . Ano ba dapat isagot ni Inday Sara? Hindi ko ginawa yan. Nagnakaw ka ba? Hindi. Anong ebidensya mo? Marami. Asan? Ba't ko papakita sa inyo? Kayo magpakita ng ebidensya nyo. Di ba? Koko kay Inday. Harapin mo yan. Harapin mo. Tapos sabihin mo, pahiyain mo sila dyan. Papakontempt ka nila. Ba't ka nila ipapakontempt? Ano lang naman. Yung hearing naman na yan, pagbobotohan din naman yan. Di ba? Pagbobotohan din naman yan ng one-third ba? Pagbobotohan din naman yan ng mga congressman. Ba't kailangan ka pa sumagot dyan? Balawhurain mo na lang yung pagsagot dyan. Harap ka dyan. Anong tanong nyo? Ano masasabi mo tungkol kay Mary Grace Piatos na to? Sinagot ko na yan nun . Sinagot ko na yan nun. Balikan nyo na lang yung dati kong sagot. Tinanong na yan sa akin nun. Balikan nyo na lang. Ano masasabi mo dito sa COA ganito? Kunin nyo sa COA yung dokumento. Dito naman sa sa nakaw na yaman mo. Ano masasabi mo rito? Ano yung sinasabi niyong nakaw na yaman? Asan? Sasagutin ko, anong property yung ninakaw? Bilis. Di ba? Pag wala silang may pakita, wala kayong may pakita ebidensya, uwi na ako. Ipasan nyo na yan para doon na kami sa Senado sasagot. Di ba? Yun yung sinasabi. Sumagot ka doon sa tamang forum. Ano ba yung tamang forum? Impeachment court. Ano ba impeachment court? Senado. Di ibig sabihin, walang kwenta tong hearing na ginaganap niya sa Congress. Yung hearing na ginaganap sa Congress, ano na lang yan? Pagsunod na lang yan sa sa proseso dahil nasita sila ng Supreme Court sa hindi nila pagsunod sa proseso . Kumbaga hindi sila ma-technical. Sige na, i-ano nyo na yan doon. Dalhin nyo na sa impeachment court. Doon tayo magtapat. Doon tayo maglabasan ng ebidensya. Hindi man tatakot si Inday Sara sa inyo. Sino ba kayo? Kita nyo nga si Inday, ang ganda-ganda pa rin. Kayong papangit nyo, no? Si Luis Tro nga, kakasingil ni Inday Sara sa utang niya . Tangina, ayaw na magsuot na mahal na relos . Hindi ka ba naman maiiya? Mahal-mahal na relos mo, puro ka diamante. Tapos tangina, laki-laki pala ng utang mo, di ka nagbabayad. Wala unbothered si Inday. Panisto kay Inday. Pero, kayo, ano ba sa tingin nyo? Dapat umatin si Inday o hindi? Ilagay nyo nga dyan sa comment section. Kasi para sa akin, kaya-kaya naman ni Inday to. Pero kung hindi rin siya atin, okay lang din. Mantakin mo. Hindi pwede magsalita yung mga abogado niya. Siya lang. So, ibig sabihin, target lang talaga siya. Hindi dahil takot si Inday Sara, pero tangina, makakapuntos pa sila sa iyo . Hindi na nga sila makapuntos sa iyo, tapos magkakaroon pa sila ng pagkakataon na makapuntos sa iyo. So, ilagay nyo dyan sa comment section. Atin o hindi. Para sa akin, either way, okay lang. Abante. Uusad na sa hearing proper ng House Justice Committee ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos maideklarang sufficient in grounds ang dalawang reklamo. Noong Huwebes na ipadala na sa pangalawang Pangulo ang imbitasyon para sa pagdinig sa Miyerkules, March 25, at umaasa ang komite na dadalo ang bise. Paliwanag ni House Justice Committee Chair Jervil Luistro, base sa rules, walang kapangyarihan ng kanyang mga abogado na magpresenta ng mga ebidensya dahil tanging ang respondent lang daw ang pinapayagan. Wag na. Wala palang kwenta yung rules nyo . Rules nyo pa lang, wala nang kasilbi-silbi . Ba't pa ako pupunta dyan? Nik-nik nyo. Sa preliminary investigation in ordinary criminal cases, we do not encourage the participation of the... If ever they are allowed, it should be limited to
assisting their clients. Ang tanong ko nga, paano ba natin gagawin yung assistance if the client is not present? Sa mensahe sa Billionaire News Channel ni Atty. Michael Poa, isa sa mga abogado ng VP sa impeachment proceedings, sinabi niyang hindi pa nila napag-uusapan kung dadalo siya sa hearing. Inaasang tatalakayin rin sa Miyerkules ang tila conflict of interest ni Poa at isa pang abogado ng bise na si Atty. Reynold Bunsayak. Pareho kasing nagsilbi bilang spokesperson ni VP Sara ang dalawang abogado sa DepEd at sa OVP na kapwa saklaw ng reklamo laban kay Duterte. Kasunod ng hearing proper, boboto na ang mga miyembro ng Justice Committee kung may probable cause ba ang mga reklamo bago ito ipasa sa plenaryo. Tiwala raw si Luistro na hindi magbabago ang boto ng mga pabor sa impeachment sa komite. It's hard to conceive naman na bumoto ka in favor of the impeachment complaint sa Justice Committee, pagdating sa plenary, bigla ka nag-no. That's hard to conceive. Kung titingnan na naging botohan ng sufficiency in substance ng mga reklamo, nakakuha ito ng 54 na botong pabor at isa lang ang hindi. Samantala, 106 votes ang kinakailangan para tuluyang ma-impeach si Vice President Sara Duterte dito sa Kamara. Para sa agenda. Ayan ha. So meron ng 50 plus. So 50 plus na lang. Ang kanilang ini-expect, di ba? Pero meron ba tayong ini-expect dito sa Kamara na ito? Wala. Tingnan natin tong interview ni Toby Chanco patungkol diyan sa impeachment na yan. Pasok, Toby. Pagdating namin sa pag-resume sa May 4, baka pwede nang pagbotohan. Kung sinavota City Representative Toby Chanco ang tatanungin, dapat mapagbotohan na sa pagbabalik sesyon ng Kamara sa Mayo ang issue ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kasalukuyan nakareses ang Kongreso pero magsasagawa pa rin ang pagdinig ang House Justice Committee sa dalawang reklamong impeachment simula March 25. Ayon kay Congressman Chanco, naghain siya ng isang resolusyon upang ipanawagan ang pagpapabilis sa proseso at mapagtuunan na ng pansin ang iba pang suliraning kinakaharap ng bansa gaya ng epekto ng Middle East crisis. I will be consistent with my previous stand na ang impeachment, kahit anong klaseng impeachment, nakakababa yan ng kumpiyansa ng mga namumuhunan. And it is not an issue we need at this time. Di ba? So mas lalong mapabilis natin, mas mabuti at mag-concentrate na tayo doon sa issue ng crisis. Tila naman isinantabi ng kongresista ang panawagan ng Malacanang sa kanya. Ang apela ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kay Navota City Representative Chanco, iwasan ang pagpapakalat ng fake news. Si Claire Castro, hilig magsalita ng fake news. Yan naman tong nuknukan ng fake news. Visit talaga no? Fake news daw si Chanco. Paano naging fake news si Chanco? Yan? Kanang kamay yan ng amo mong abnormal. Yung amo mong ulul, natulo si Pon. Kanang kamay niya ito So lahat ng sasabihin nito patungkol sa amo mong loko-loko, anga-anga na amo mo, maniniwala kami. Putang ina, insider to First hand experience yan. Pagka siya nagsalita, ibig sabihin, alam niya. So kapag sinabi niya na itong pinsan, binibaby nito ni BBM, maniniwala kami. Bakit? Mas close naman di hamak niya si Chanco kaysa sa'yo, Claire Castro. Sino ka ba? Ito'y matapos ipahayag ng kongresista na posibleng may ilang mambabatas na nais ma-impeach si Vice President Duterte dahil hindi umano ito nagpapaareglo. May mga kasalukuyan din umanong mambabatas na natatakot marahil maging presidente si VP Sara dahil sa posibilidad na mapanagot ang mga sangkot sa flood control corruption scandal. Itong si Congressman Toby Tiangco, ang daming sinasabi pero wala tayong nakikitang anumang ebidensya. Sinabi niya na 1,000,000% na papanagutin ng Vice Presidente ang mga korap. Anong ibig sabihin? Ayaw mo ba nun na panagutin yung mga korap? Akala ko ba gusto nyo makulong yung mga korap? Bakit? Sinasabi ni Toby Chanco, 1,000,000% pananagutin niya yung mga korap. Ba't nagagalit ka? Korap ka ba? Ha? Di ba dapat sumasang-ayon ka doon? Kung halimbawa, maging presidente si Inday at panagutin niya yung mga korap, di ba dapat masaya ka doon? Pero kung kurakot ka, delikado. Talagang ayaw mo kay Inday. Sabi nga ni di ba ni Mike Abe, yung opisina nyo, yung PTB, yung opisina nyo. Di ba? Napakakurakot daw ng opisina na yan. Ang ina nyo, nilaglag na nga kayo ni Mike Abe na puros kayo mga kawatan dyan Walang yan, hindi nyo nga maayos yung opisina ninyo kung ano-ano pang pinagsasasabi mo dyan.
or gumawa ng anomalya sa pondo ng bayan, especially the flood control projects. Kaya ang hamon natin mismo kay Congressman Toby Tiangco para mapatunayan niya to. Katulad ng sinabi ng ating Pangulo sa kanyang mensahe, iwasan po nating magbigay ng Naputol. Hindi nyo na talaga tong media na to, hindi nila pinabayaan magpaliwanag o tungkol doon sa papanagutin ni Inday Sara yung mga magnagnakaw pag naging presidente siya, 1 million %. O anong paliwanag dyan? Ano mong kinagagalit mo doon? Tama naman yun. Kahit sinong presidente, halimbawa manalo si Sandro Marcos sa 2028 o papanagutin niya yung mga magnanakaw sa flood control project, di matutuwa tayo, di ba? Di nga lang tayo maniniwala. Eh di umano, magnanakaw din siya eh. fake news. At kasama na po kayo doon, Congressman Toby Tiangco. Sa hamon naman ng ilang kapwa mambabatas kay Representative Tiangco na pangalanan ng mga sinasabi nitong kongresistang gustong ma-impeach si VP Duterte para hindi mapapanagot sa flood control corruption scandal, ang tugon dito. Alam nga naman na umamin sila, di ba? Why will they admit it? I think the more important thing is wag natin ilihis kailan ba talaga may makukulong na big fish. Yun ang tanong diyan di ba? Bakit walang nakukulong na big fish? At syempre, yung mga big fish na yon, gusto ba nila maging presidente si Sara o hindi? That is very simple. Rosa Licos. Di ba? Pero Toby Tiangco, ikaw rin kasi, magkano ka na kasi, pangalanan mo na, ilaglag mo na yung mga kasamahan mo. Ilaglag mo na yung mga kasamahan mo para naman merong magandang mangyari. Meron pang away, may kaaway. Lahat na lang kaaway nito ni Claire Castro, pati si Amy Marcos, kaaway niya na naman ngayon. Usually, yung presidente natin, nagtatalaga siya ng mga sekretary, di ba? So pag nagtalaga ka ng sekretary, dapat dadaan yan sa commission on appointments. Syempre yung commission on appointments ngayon, medyo ano na sila medyo mahigpit na sila kasi simbunuan, magnanakaw. Di ba? So yung mga sekretary na itatalaga ni Bongbong, gigisahin nila yan. Gigisahin nila yan. Ang problema, may mga umaalis na mga sekretary sa mga ahensya ng gobyerno. Tapos ang nangyayari, hindi pinapalitan ni Bongbong Marcos ng sekretary. Ang pinapalit niya puros mga acting secretary. Acting secretary. Yung acting secretary, hindi yan dumadaan sa commission on appointments. Kung halimbawa, itong ahensya ng gobyerno na ito, acting secretary lang yun nandiyan dyan, hindi yan kailangan dumaan sa matinding scrutiny. Doon ngayon nagkakaroon ng agam-agam. Ito si Amy Marcos na baka kaya wala siyang inilalagay na secretary dyan. Kasi nga, mai-scrutinize itong secretary na to at baka mapatunayan pa na magnanakaw din to. Kaya, wag na tayong dumaan sa proseso, maglagay tayo ng undersecretary or ng undersecretary. Maglagay tayo ng interim secretary. Pansamantalang sekretary para umandar kunyari itong ahensya na to pero tuloy-tuloy pa rin yung pagnanakaw nila. Hindi na ngayon may scrutinize ng commission on appointment yung sekretary na yan, yung acting secretary na yan kung ano ba siya, pasado ba siya sa standards o hindi. Di ba? Kutak. Ganyan kautak si Bongbong pagdating sa paglabag sa batas, putang ina magaling yan. Pero yung pagsunod sa batas, putya, hindi niyan ginagawa. Hinahanapan nila ng butas talaga yung sistema ng Pilipinas. Tas maniniwala ka dyan kay Claire Castro. Ako nga, dapat to si Claire Castro, i-promote niya na as secretary ng isang ahensya ng gobyerno para ma-scrutinize ng mga senador, mga congressman kung talaga bang matinuutak nito kasi umamin na to na may topak at may sayad dito. Di ba? Yun ang yun yung isang balita. Ewan ko ba't nawala. Baka kaya nawala yan. Baka may nangyaring kabulastugan diyan, di ba? Walang Diyo. Ano pa ba? Ito, pakinggan nga natin itong budget insertion daw ng mga kupal ng mga tingog party list. Ang inang kakapal ng mukha nitong tingog party list na to, no? Mantakin mo, Speaker of the House, asawa, tapos, yung party list nila, putangin na mag-ina, anak ng tinapay, tapos, pakinggan nga natin to. Ang laki pala ng kinita, ng perang insertion nitong mga hype na to, kaya pala busog na busog Question ni Navotas City Congressman Toby Tiangco ang umano'y halos 6 billion pesos na halaga ng mga proyekto ng party list sa ilalim ng 2025 budget. Sa district representatives daw kasi dapat ito ibinibigay at hindi sa partido. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
Sangkatutak daw ang insertion ng Tingog Party List sa BICAM ng 2025 national budget. Base sa dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, mahigit sa 70 projects ang Ayan o, ebidensya o. Oy, Claire Castro, ganap ka ng ebidensya. Ayan, ebidensya o. Napunta sa Tingog Party List. Napakaraming proyekto. Party list man yan. Wala namang constituency yan. Wala namang distrito yan. Bakit napakalaki nung napuntang pera sa kanila? O sino mag-a-approve niyan? Yung amo mo si Bongbong Tanga. Siyempre, ano niya yan? Pinsan niya yan eh. O mga anak at asawa niya yung representative dyan eh. Tapos, saan napuntang mga probinsya yan? nakapangalan o proponent ng Tingog Party List sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Katumbas ito ng mahigit 5.9 billion pesos. Tingnan nyo kung di mo kagahaman tong mga to. Yung asawa, meron na siyang insertion at kumita na di umano ng bilyon-bilyon sa mali-maleta. Tapos putang na yung party list nila. Bilyon-bilyon din. Mantangin mo kulang-kulang 6 na bilyon yung insertion nila. Ang kakapal ng mukha. Lang dito ang ilang road projects sa Cebu, Batangas, Bulacan at iba pang parte ng bansa. Ayon kay Navotas City Congressman Toby Tiangco, katakataka at dapat itong ipaliwanag ng mga kinatawan ng Tingog. Dahil imbis na ang mga district congressman ang proponent, ibinigay umano ito sa grupo. Kung pagbabasihan ang... Tama naman. Halimbawa, nagpagawa ka ng basketballan sa distrito na ito, hindi ba dapat yung congressman dyan ang may-ari ng project niya? Bakit party list? Ano ba kasing marginalized sector ang nire-represent nitong Tingog? Ano ba yung Tingog? Ano bang niyan? Di ba ang party list kasi dapat meron kang marginalized sector na nire-represent. Kung halimbawa, kababaihan, mga pilay, mga bingi, hindi ba? Dapat meron kang marginalized sector. Yung yung kailangan talaga, isang sektor na sobrang hirap na kailangan talaga ng tutok ng Dapat yun, kung halimbawa, ang mga katulad ng yung PPP, Puwersa ng Pilipinong Pandagat, tinan mo, lahat ng mga proyekto nila nakatutok saan? Sa mga mangingisda. Kasi yun ang marginalized sector na nire-represent nila. Di ba? Ito, Tingog. Mantakin mo paggawa ka ng basketball court? Paggawa ka ng kalsada? Utang ina niyan. Advokasya nyo ba yung magpagawa ng kalsada at saka mga basketball court? Gago, no? Transparency platform ng DPWH, hindi lahat ng mga nakalistang umano'y BICAM insertions ng grupo ay na-implement. Bagaman kasama sa 2025 GAA, hindi raw ito na ibaba for procurement. 3 nakaupong representative ng Tingog sa Kamara. Kabilang dito ang asawa ni dating House Speaker Martin Romualdez na si Yeda Romualdez. Anak niyang si Andrew Romualdez. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Ang kayo na may-ari ng Congress At si Representative Jude Asidre na kasalukuyang may girian sa pagitan ni Navotas City Congressman Toby Tiangco dahil sa aligasyon ni Tiangco na may suhulang naganap sa botohan ng impeachment case ni VP Sara noong nakaraang taon sa Kamara. Hindi pa ba tayo maniniwala? Hindi lang naman isang congressman ang nagsabi niyan. Hindi lang naman si Toby Tiangco. Siyempre, aamin ba mga hayop na yan? Marami ng mga congressman na mga umamin, kahit nga si Doc Frasco umamin na ginawa niya yun dahil naka-hostage yung budget niya . Mga ulul din to . Ayon kay Asidre, kinakailangan maglabas si Tiangco ng ebidensya. Sa mensahe ni Tiangco sa Billionaire News Channel, sinabi niyang tanging mga pumirma sa impeachment lang daw na bigyan ng budget para sa infrastructure projects na ipinasok sa BICAM Di ba yan naman yung pangako nila talaga sa mga congressman kaya pumirma. Hinostage yung mga budget nila . Sinabi yan ni Libiste, sinabi nito ni Toby Tiangco, sinabi ni Irice, sinabi rin ni Marcoleta. Ang dami mga sinabi ni Ungab. Di ba ang dami mga congressman na nagsabi na totoo yan. Nantokwa kayo. Nakaraang taon, mismong si resigned Congressman Zaldi Curao ang may pakana nito na anya ay paniguradong alam ni former House Speaker Martin Romualdez. Giit ngayon ni Tiangco, dapat nang bilisan ang pagdinig sa panibagong impeachment complaints laban kay VP Sara para makapag-focus na rin ng Kamara sa isa pang mas mahalagang issue, ang oil crisis. Kasalukuyan pa naming hinihintay ang sagot ni Asidre at ng Tingog Party List kaugnay sa umano'y budget insertion para sa agenda ay... Hindi ka ba Hindi ka ba kakabahan dyan? Halata naman na minanipula nila yung pera ng taong bayan . Itong mga to. Nagmamaang-maangan pa kayo. Kunyari pa kayo mga matitino kayo. Mga wala naman kayong mga kwenta. Walang Diyo na yan. At andyan na nagtatapos ang ating malupit na mga balitaktakan ngayon. Kung